Atin pong ipinagdarasal ang mga sumusunod na intensyon sa misa na ito na makikita sa inyong mga screen. Mapagpalang araw sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream dito sa Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Tayo po ngayon ay nasa ika-23 linggo ng karaniwang panahon. Pamumunuan ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Ronnie Crisostomo, SVD, Rector ng Shrine. Tumayo ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Bayan muling mag-ipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin. Ng ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Maligayang pagdalo, mga kapatid, sa ating pagdiriwang ngayong araw ng Linggo, araw ng Panginoon, araw din nating mga anak ng Diyos, araw ng pagdiriwang ng kanyang tagumpay sa kamatayan at kasalanan. Muli tayong aakayin ng Panginoon sa kanyang piging upang magtamasa ng kanyang mga pagpapala, ang kanyang pagpapagaling. Bubuksan niya ang mga mata, puso, at tainga ng mga nais makinig at makatingin, makakita ng kanyang kabutihan. Kaya sa simula ng ating pagdiriwang, hilingin natin sa ating mahabaging Diyos ang mga kasalanang ating nagawa, lalong-lalo na ang pagiging bingi sa kanyang salita, sa kanyang mensahe. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo.
Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakikita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay lulundag. Aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa gubat ay bubukal ang tubig, at ang mga batis dadaloy sa ilang. Ang umuusok na buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay babalong ang tubig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot o lila, masamang balangkas pinipigil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na puon, nabubuhay lagi ang Diyos mo, Siyon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago.
Mga kapatid, bilang sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Panginoon, huwag kayong magtatangi ng tao. Halimbawa, pumasok sa inyong kapulungan ang isang lalaking nakasingsing ng ginto at nakadamit ng magara, at isa namang dukha na panay sulsi ang damit. Kung asikasuhin ninyong mabuti yaong magara ang damit at sabihin sa kanya, "Dito kayo maupo," at sabihin naman sa dukha, "Tumayo ka na lang diyan," o kaya'y sa sahig ka na lang maupo, nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. Tingnan ninyo, mga kapatid kong minamahal, hinirang ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Alleluia, alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, duman siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea, matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang mga kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, "Ephphatha," ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man, ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang nanggilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa. Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Gayon din ang mga kapwa mananampalataya na nasa ibang dako ng mundo. Kami bumabati po sa inyo mula dito sa Shrine of Jesus, the Divine Word. Ewan ko yung mga medyo may edad na sa inyo. Maalala nyo pa siguro nung bago maging sa ating lengguwahe yung ginagamit sa misa at sa mga sakramento ay noong Latin pa o bago baguhin itong rito ng binyag
ay maalala nyo siguro na mayroon yung tinatawag na rito ng Ephatha, na pagkatapos baguhin, ito ay nagiging optional na lamang. Ito yung ang ginagawa ay yung pare ay hinahawakan yung tainga at bibig ng bibinyagan, no? Sa pamamagitan ng kanyang isang daliri, no? Hinlalaki ba ito? At yung ibig sabihin nito ay parang sa ganon ay tanggapin, mabuksan ang tainga para tanggapin ang salita ni Kristo at mabuksan ang dila, ang bibig, para may pahayag ang kanyang pananampalataya para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Sa kasaysayan nitong rito na ito, yung pare ay nilalawayan yung kanyang hinlalaki at iyon ang pampahid dito. Yaki, sabi nga siguro ngayon, no? Pero dati ganon yung rito, inalis na o naging optional na lamang dahil nga sa issue ng kalinisan or health concerns. Lalo na ngayon sa gitna ng pandemic, wala na ito, hindi na natin ginagawa ito. Pero sa ibang lugar ng mundo ay ito'y ginagawa pa. Yung rito na ito ay hinango literally dito sa ating napakinggang ebanghelyo ngayon. At yun na nga yung ginawa ni Jesus sa kanyang ang kanyang ginawa paggalaw o sa tainga at ang bibig ng utal at bingi, at ginamit ang kanyang laway, no, at ang katagang Ephatha, no. Yung formula nitong rito na ito ay nagpapahiwatig ika nga ng kanyang mensahe mismo. At sabi sa English ay, "The Lord Jesus made the deaf hear and the dumb speak. May He soon touch your heart, your ear to receive His word, and your mouth to proclaim His faith." Itong pagpapagaling sa pipi at bingi sa isang rehiyon ng mga pagano sa Sidon ay ikwinento ni San Marcos na mayroong pakay, at yun ay upang mangaral higit kung ano nga ba ang kahulugan nito. Yung kanyang mga ginagawa ni Jesus ay hindi lamang simpleng pagpapagaling physical, kundi may mas malalim pang kahulugan nito. At yun yung isa sa mga pakay ni San Marcos sa kanyang pagsasalaysay nito. Yung may sakit ay espesyal, hindi nakakarinig, hindi rin nakakapagsalita. Ika nga'y nabubuhay doon, nakulong na sa kanyang sarili, sa kanyang nawalang kakayahang makipag-ugnayan. Hindi niya kaya marinig at malaman na si Jesus pala ay dumaraan doon. Ibang tao ang nagdala kay Jesus, itong taong ito. Ito ring pagpapagaling ni Jesus
ay sadyang kakaiba rin. Nakita natin na hindi niya ipinatong yung kamay na ang kanyang kamay na iyon nang ang hinihiling ng mga tao nagdala sa may sakit, kundi ninais ni Jesus na ilayo doon sa mga tao itong pipi at bingi, at doon niya pinagaling, doon niya hinawakan. Parang gustong ipahiwatig ni Jesus na ang kanyang pagpapagaling, gawang pagpapagaling, ay isang gawaing gusto niyang maranasang personal ng bawat isa. Hindi lamang, okay, pagalingin ko na kalayo yung mga lahat yan, kundi makita natin yung personal touch, ika nga, ni Jesus. At sa pamamagitan lamang nitong ika nga'y pakikipag-ugnayang personal ni Jesus, yung malalim at makabuluhang pakikipag-ugnayan niya sa may sakit, sa may nangangailangan. At doon niya pinagaling ang kanyang pagkabingi at pagkapipi. Si Jesus ay nais niyang ipahiwatig din na itong pagpapagaling niya ay makita natin na bago niya bigkasin yung Ephata, ay tumingala sa langit at huminga at binigkas ang nag-iisang salita doon, Ephata, mabuksan. Ito ang natatanging kataga na binigkas ni Jesus dito sa kwentong ito. Ephata, mabuksan. At sabi nga ng isang may akda, hindi ito'y sinabi lamang doon sa tainga o sa bibig ng pipi at bingi, kundi rin sinabi niya sa puso ng taong ito. Kaya walang duda na si San Marcos ay nais niya na itong kataga na binigkas ni Jesus ay umalingaw-ngaw din sa buhay at sambayanan Kristiyano. Jesus wanted, or Mark wanted also, that this word be open, be heard by the whole Christian community. Alam ni San Marcos na marami na pwedeng makinig pero parang nakikinig pero hindi naman pala. Maraming bingi sa salita ng Diyos. Kaya yun din ang nais niyang sa ating pagbasa ngayon, na ipahiwatig na tayo rin ay sinasabihan ng Panginoon, hindi lamang doon sa pipi at bingi, kundi para rin sa sambayanang Kristiyano. Mabuksan ang ating puso, unang-una, mabuksan ang ating isip, mabuksan ang ating buhay sa salita at grasya ng Panginoon. Sabi ng isang mayakda, isa sa pinakamasahol daw na kasalanan ngayon, panahon
ng mga Kristiyano ay itong pagkabingi. We do not stop anymore, he said, to listen to the gospel message of the Lord. It seems that we have been so familiar, so we just take for granted. Pasok sa isa, labas sa isa, sa kabila. We do not live with an open heart to receive the words, His words. That's why we don't know also how to listen with patience and compassion to so many people who are needing us to listen to them. Sometimes it is said that the church born of Jesus to announce His good news goes its own way, forgetting easily and frequently the concrete life of preoccupations, fears, works, and hopes of people. If we do not listen well to the call of Jesus, we will not be able to put also words of hope in the life of those who suffer. At ito siguro yung halagang hamon sa atin ng Panginoon. The Lord is asking us to learn to listen to Him. That in listening and in learning from Him, we may also pronounce and share the word of life, the word of hope to those who are in need. Hindi lamang ikangay yung material na inabibigay natin, kundi ang ating pananampalataya, ang ating pag-aasa na inaibabahagi natin sa bawat isa. Sa pagdiriwang natin ngayon, hilingin natin sa Panginoon na buksan ang ating puso, ang ating tainga, ang ating isipan para mapakinggan tunay ang katotohanan dala ni Jesucristo. Kasi sabi nga natin, kung hindi nating siniseryoso itong kataga o salita ng Diyos, ay walang magbibigay sa atin ng liwanag para tingnan ang mga alingaw-ngaw ng mundo na akala natin ay lahat ay katotohanan, magugulo na lang tayo, magugulantang na lang tayo na ito pala ay mga kasinungalingan. Kailangan natin ang liwanag ng banal na salita ng Diyos bilang batayan para makita natin, maulinigan natin ang tunay na tinig ng Diyos, ang katotohanan. Naglipa ng mga fake news, ang opinion dito ni Fulano ay kasalungat ni Fulano, sino yung makapangyarihan ay gagamitin ng lakas ng kanyang kakayahan para i-impose ang kanyang kasinungalingan minsan. Kailangan natin na kung nang magiging matalino, mapanuri, at magiging matalino lamang at mapanuri ang Kristiyano kung ito'y papakinggan ang salita at katotohanan na nagmumula sa Diyos. Ito'y hilingin natin na naway tayong lahat, mga Kristiyano, ay marunong makinig sa salita ng Diyos at ito'y magbigay din sa atin ng kakayahang suriin
ang mga mungkahi ng mundo, ang mungkahi na naririnig natin na ito yung katotohanan, ito yung mabuti, etc., etc. Ito'y pala'y lahat mga kabulastugan. Hilingin natin ng grasya, ng liwanag na nagmumula sa Diyos. Si Kristo ang banal na diwa, ang tunay na katotohanan na maging liwanag natin sa pagharap sa mga itong bagay sa ating buhay. Pagpalayain nawa tayo ng ating poong may kapal. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumulog tayo ng kagalingan sa mapagpagaling na kamay ng Diyos. Buksan nawa niya ang ating puso't isipan upang sa ating paggaling magsilbi ring tayong kagalingan para sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Idalangin natin, Ama namin, hilumin mo kami. Ama namin, hilumin mo kami. Magsilbi nawang instrumento ng pagpapagaling ang mga pinuno ng ating simbahan sa pamamagitan ng mga mabubuting gawang makapagmumulat sa pagkabulag ng mundo. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Buksan nawa ng mga pinuno ng ating pamahalaan ang kanilang puso't isipan upang mabigyang pansin ang mga mahihirap, gayon din ang panaghoy ng inang kalikasan. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Maging bukas nawa ang puso ng bawat Kristiyano na lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal upang makasumpong ng pagaling at kapatawaran. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Maramdaman nawa ng mga taong nagdurusa, hatid ng salot ng COVID-19, ang kagalingan at pagliligtas ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Salubungin nawa ng mga anghel at lahat ng mga banal ang mga kapatid nating yumao sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin.
Manalangin tayo. Ama Ama namin, namin, hilumin mo kami. Ama, hilumin mo ang iyong bayang dumudulog sa iyo. Madamanawan namin ang kaganapan ng iyong pagpapagaling upang makapamuhay kaming may sigla habang naglalakbay patungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal namin Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain, ating mga panalangin ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong marapat na aming may alay, at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayoy ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tagulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis, na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig.
Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Honesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na ang mga inaalala namin sa misang ito. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos,
kaysa ni San Jose, mga apostol at ng lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong pagtitiwala at galak tayo ngayong tumawag sa ating Ama sa langit. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak, na para sa aming sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami. Iyong mga mahal sa buhay, gayon din ang inyong gawain araw-araw ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos.